Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Taka, o karon, ania ang inyong anchorman, Sir Jess Vicente. Agasilya sa kamatuoran, mosuporta sa mga maayong programa sa gobyerno, musaway sa mga hiwing binuhatan diha sa atong katilingban, ilabi pa sa mga tawo nga nag-alagad sa atong pangagamahanan, apan tam-is usab nga muday sa mga tawo nga adunay mga maayong binuhatan, opisyal o kawani man sa pribado o gobyernong buhatan nga sinsiro sa ilang mga katungdanan ngadto sa katawhan, mualagad nga matinud-anon alang sa hustisya o kaangayan, mubatbat sa mga panghitabo o kalambuan sa upat ka suok sa atong kalibutan, mutaga sa mga mulo sa katawhan, batok sa mga tao nga nag-abusar sa ilang mga katungdanan, nagapahimulo sa ilang mga posisyon, nga daw mga alimatok nga nagsupsup sa kahuyang sa mag-an, alang sa ilang mga personal nga mga intereses. Muhatag leksyon sa mga taong masalaypon, sakit man nga paminahon sa mga hingtungdan, apan kakutluan usab og mga pagkunan sa uban. Kini ang Krido sa Paka! Prinsipyo sa publiko o baruganan sa katawan. Mr. Jess Vicente. Mutuki sa mga isyong may kalambigitan ng bagang duot nga katawhan. Kay kung walay musulti sa hiwi nga binuhatan, di na to makuha ang kaangayan. May magharing dautan dining kalibutan, walay bakak nga magpabiling bakak. Ni ana ang tao nga sa inyo mo pabagsak. Siya si Mr. Jess Vicente, ang pirming mulaban nato nga mga pobre, sa mga nagpahimulo sa tong kahuyang. Wa siya'y labot bisag kinsa pa'y maligsan, nga pader bisag gahi pabungkagon, bisan og puthaw pa ka ikaw tayon sa iyang kaisog ug ligdong baruganan ng iyang kamatuo, di pwedeng kabayran. Di magsilbi ang bakak ani nga programa, tulumanon nga mudapig sa masa. Tungod sa katawhan nga mahibaw-an, ang hiwi nga mga binuhatan, sa tao nga dugay nang naglingkod ug nagsaad pa sa pagpanalipod sa una, pero karon di na makita. Aha naman namong nindot nga ugma, kung ang saad sa mga politiko wala matuman sa saad radyo taman. Di magsilbi ang bakak ani nga programa, tulumanon nga mudapig sa masa. Prinsipyo sa publiko o baruganan sa katawhan. Mayong udto kaninong tanan, may udto, welcome sa atong pagpanaguban dira sa atong tulumanon Paka. Paminawa, apil kamatuoran ang kuna. Mohisgot na butas mga butang katalingbanon nga dunay dakong kalambikitan kinabagang katawhan. Ikaw ako kitang tanan, bosa plastari higala. Pakiguban kanamo gikan ining orasa hangtod na sa alauna imedya. Dayog kanamo gikan ining orasa hangtod na sa alauna imedya dinis atong pagpanaguban. Duha ka hugna gyapon ning atong tulumanon. Ang unang hugna padayon sa pag-uswag Bukidnon, mga kalambuan sa atong probinsya sa Bukidnon. Proyekto, programa o mga gimbuhaton opisyal ni Governor Onil Roque. Isip siya mo'y nagda sa administrasyon karon sa local government unit sa Bukidnon. Atong i-update ang iyang mga proyekto, mga programa, uban pang mga kalihukan ini, may kalambigitan sa iyang pagkagobernador. I-update po na to ang mga programa, proyekto, balawd nun nga naduso ni Congresswoman Larnie Roque dito sa Kongreso. Isip may atong representante diha sa 4th District.
Mao ni ang atong first round o nang hugna sa programa. Samtang ato'y kaduhang hugna, mga balita, isyo, komentaryo. Gidalit kininyo gikan deres atong Radio Paka Studio. Lahos diha sa Radio Mano-Mano. 99.3 sa dial sa inyong mga radyo. Og sa ngalan sa kinatabukang pwersa sa Radio Mano-Mano, gipanguluhan sa Tag-iya mismo, kanhi board member sa atong probinsya sa Bukidnon, Mano-Mano numero 1 Paririne Centillas, inabagan usab sa atong program director, ang kasamtangan nga City Councilor, kogihan nga City Councilor sa siyudad sa Valencia, Mano-Mano numero 13 Lando Centillas. Sa technical department, kauban na to sila si Mano-Mano GR Bustamante o banusab ni Mano-Mano Giovanni Hilig, Gito Hilig. Og dito sa transmitter, si Mano-Mano Tatay Benjamin Pitugo. Kini si Mano-Mano Jess Vicente at your service wherever you are. Dapiton ka manamo gikan nining orasa hangtod na sa 1:30. Dini sa aton andan nga tulmanon matagudto ang Paka Second Edition. Anita sa atong first round. Sa atong pagmanaguban, unang hugna sa atong tulamanon, ang padayon sa pag-uswag Bukidnon. Padayon sa pag-uswag Bukidnon. Giagak sa programang Paka. Paminawa, apil ka matuuran ang kuna. Paminawa, apil ka matuuran ang kuna. Paka. Tulmanon nga muhisgot sa mga kalambuan sa lalawigan sa Bukidnon. Pinaagi sa tinuod nga serbisyo nga mga nahimo ni Governor Onel Roque. Diha sa mga programa o prohekto alang sa kaayuhan sa katawhan sa Bukidnon. O karon, aniya ang inyong anchorman, Mr. Jess Vicente. Prinsipyo sa publiko ug baruganan sa katawhan. Sa makasapa, maingod to ninyong tanan ni atas sa atong unang hugna sa programang Paka. Paminawa, apil ka matuuran ang kuna. Ang padayon sa pag-uswag Bukidnon. Mga kasayuran nga atong ipresentar, ipambit nga na kaninyo, kalihukan sa atong lalawigan sa Bukidnon, pinaagi sa pagpadagan ni Governor Rogelio Onel Roque. Change of command. Nitambong si Governor Roque pag-ilis sa liderato sa kasundaluhan, no? Sa 4th Infantry Division, Philippine Army, kitambungan kini mismo sa atong gobernador sa Bukidnon. Change of command and retirement ceremony. Gihimo ni adtong Abril 29, 2026. Mismo si Governor Onel Roque ang usa sa mitambong niini. Mainungdanon nga seremonya. Ang change of command sa 4th Infantry Division, Philippine Army, nga nakabase dito sa Camp Evangelista Patag, Cagayan de Oro. Kini usab ang formal nga pagpanamilit ni Major General Michelle B. Anayron Jr. human sa taas nga katuigan, 38 katuig. Dugay-dugay ni sa serbisyo de si General Anayron, ha? 38 years in service. And 1 month sa iyang length of service diha sa Philippine Army. Ang presensya ni Governor Onel Roque nagasimbolo sa pasalamat sa probinsya sa dako nga kontribusyon ni Major General Anayron sa pagmintinar sa kalinaw og seguridad sa Bukidnon.
gitudlo si 403rd Brigade Commander Brigadier General Siegfried Tobalado isip mo'y acting division commander sa 4th Infantry Division Philippine Army. Acting pa niya, dili pa gini siya full-fledged. Dili gini formal nga mo'y mo take over. Mopuli kang anayron. Oh. Kining si Tablado, Tobalado. Brigadier General Siegfried Tobalado. Oh. Acting Division Commander. Depende ra din ni kuan. Marcos o kinsay iyang himuon gyud nga ipuli no? Nga mao gyud full-fledged nga commanding officer dito sa 4th Infantry Division Philippine Army. So gitambungan ni ang seremonyas. Ato paminawon ni be. Donay kuan ani, donay report atong paminawon ang kalihukan, mong kalihukan. Ato ning i-try ilang mga diskurso. So okay. Sa 4th ID, Outgoing Division Commander. Pursuant to Section 1, Royal Orders Number 583, Headquarters, Philippine Army, dated 28 April 2026, I, Major General Michel D. Alayon Jr. of the Spending Brigade, Philippine Army, relinquish my position as the Commander, 4th Infantry Diamond Division, Philippine Army, effective 29 April 2026, and I sign. Incoming Acting Division Commander. The watcher will be relieved, but the watch must go on. And as of this moment, I now stand ready Si Tobalado ni. to watch. Manin seremonyas. Pagbalhin sa liderato Boto sa na yun. 4th ID Philippine Army, gisaksihan sa kasundaluhan og mga bisita dinhi sa Camp Evangelista. Gitambungan ni Bukidnon Provincial Governor Rogelio Nilpi Roque ang usa ka mahinungdanon nga seremonya, ang change of command sa 4th Infantry Division sa Philippine Army, Abril 29, 2026 sa Camp Evangelista, Patag, Cagayan de Oro City. Kini usab ang formal nga pagpanamilit ni Major General Michel B. Anayron Jr. human sa taas nga katuigan sa iyang pagserbisyo sa nasud. Ang presensya ni Governor Roque nagasimbolo sa pasalamat sa probinsya sa Bukidnon sa dako nga kontribusyon ni Major General Anayron sa pagmintinar sa kalinaw ug seguridad sa Bukidnon. Dako ang papel sa 4th Infantry Division ubos sa liderato ni Major General Anayron sa pagtabang sa lokal nga pangagamhanan aron mapadayon ang kalinaw ug kalambuan sa komunidad. Sa maong kalihukan, gipakita ang disiplina ug kahapsay sa hanay sa mga sundalo samtang nagtapok ang mga opisyal ug bisita aron saksihan ang maong seremonya sa dibisyon. Si Major General Michel Anayron Jr. nga nailhan sa iyang lig-on nga liderato mipahigayon sa iyang katapusan nga panumpa isip Division Commander. Sabi ni Jen Ito na, sapaw-sapaw na ning. Okay. So I will not be farewell, but I say to you, hi, hello, and see you soon. So I render my salute to my family. Thank you so much. Daghang salamat. Ilalom sa iyang pagpanguna, dako ang natampo sa pagbalig-on sa kalinaw ug kahusay sa Northern Mindanao ug mga kasikbit nga lugar. Ang change of command, usa ka tradisyon militar nga nagpasabot sa formal nga pagbalhin sa responsibilidad, otoridad ug liderato ngadto sa bag-ong commander.
Sa pagpanamilit ni Major General Anayron, uban ni Presiding Officer Lieutenant General Antonio Navarrete, Commanding General to the Philippine Army, gisugdan usab ang bagong hugna sa 4th Infantry Division ilalom sa bagong liderato pinaagi ni Brigadier General Sigfred Tubalado isip Acting Division Commander kinsa miako sa padayon nga pagtutok sa misyon sa pagpanalipod sa katawhan ug pagmintinar sa kalinaw sa rehiyon. Dinhi sa venue, klaro nga gibati ang respeto ug pagpasalamat kang Major General Anayron tungod sa iyang dedikasyon sa serbisyo, usa ka panig-ingnan sa tinuuray nga liderato sa militar. Sa iyang pagretiro, bili ni Major General Anayron ang usa ka lig-on nga pundasyon sa kalinaw ug seguridad nga padayon nga pagatukuron sa mosunod nga liderato. Salamat kayo, Fred. Si Fredeline Ragandang sa report, no? Sa turnover ceremony sa bagong command sa 4th Infantry Division, Philippine Army Cagayan de Oro, o sa pag-retire, paghawa sa posisyon ni Major General Anayron. Sa ato pa si Major General Anayron, tampo na ni siya karon sa mga retired general. Nabilong na ni siya sa mga retired general. Ambot mo apil-apil baka ni nga mo kontrang Marcos. Unsa po kay baruganan aning retired. Retired na rin kay atong 29 man siya nag-retired. Major General Anayron. Pareho mapughas baruganan sa mga retirado nga grupos mga general nga ni hatag pagsupak sa namatikdan nila nga dili mayong pagpadaga ni Marcos sa iyang administrasyon. Di pa siguro ni mag-apil-apil si Kuan, Major General Anayron. Bakasyon pa siguro ni sa gawa sa nasod. May presko pa man, presko. Diba? Presko pa. Anita, sa dugang pang mga kasayuran, dugang pang mga informasyon nga atong ipambit nga na kaninyo. Kalihukan gyapon sa atong Kapitulo Provincial, pinagi ni Governor Onil Roque, diha sa pagpadagan sa rinda sa pangagamhanan. Preparasyon sa probinsya, kabahin sa petroleum and energy crisis, gipalig-on kini. Gipalig-on sa Provincial Task Force on Petroleum Energy Resiliency, PTF-PER, ang contingency plan niini aron masiguro nga hanay og epektibo ang implementasyon sa mga lakang sa probinsya batok sa nasinati nga petroleum and energy crisis. Sa gipagayon nga 4th regular sa meeting sa task force gihimo nitong Abril 29, 2026, mas gihimo nga hanay ang nasangpit nga plano o gisiguro nga matubag niini ang issues and concerns sa mga nakinalaing sektor. Mitambong sa maong tigom ang dinapit nga bisita gikan sa National Irrigation Administration, kinsa nag-awhag sa mga mag-uuma nga magsunod gyud sa gitagana nga schedule sa pagpatubig o makikoordinate sa ilang tagsa-tagsa ka asosasyon kung adunay nasinati nga problema. Gipanawagan usab sa Department of Environment and Natural Resources, DNR, deres bukidnon ang kooperasyon sa publiko nga magkahiusa or makighiusa sa pagpananom sa mga endemic trees aron maprotektahan ang mga watershed areas. Mo ba? Unsa may labot aning DNR o kining NIA, National Irrigation Administration, sa krisis sa petroleum products karong panahon na? Unsa may papel nila ani? Ha?
Mangutan na kuno ta sa atong kumpare. Ako man yung kumpare si board member Garcia. O may gipili nga chairman aning task force sa kini gitawag nga Provincial Task Force on Petroleum Energy Resiliency. Sige naman silang meeting para kuno sa contingency plan. Ang ilang guest na tumilabay nga pitsa 29, ang DNR o ang NIA. Wala kiklaro ang papel ba? Sa NIA o sa DNR, kabahin nila yung problema sa petroleum products. Basic ko siguro na may statement sa niya nga magtumad sa kuan schedule anang paggamit sa irrigation. Makikoordinate sa ilang asosasyon na din na inuras. Doon na inuras din sila sa pagpatubig silang basakan. So makikoordinate sa ilang asosasyon. O niya ang DNR pod, nagdasig nga mananom tagdugang kahoy para sa watershed. Okay mo bitaw ipilosopo o sa may labot sa watershed o krisis sa petroleum products. O sa man ang petroleum products, gamito na para idaob sa kalasangan. Okay mo tinabanon pag, kuan ba? Paglantaw bitaw sa may labot aning NIA o DNR sa krisis sa petrolyo. Dapat unta hingusgan ini kining DTI kana. Dapat ipatawagan ni DTI. Napa bang NFA? Wa pa mag-abolish ang NFA ba? Napa mang NFA? DTI, NFA, sa payuban diha. Kining atong mga basic communities ba? Gahandol ani ato. DTI man gyud ang number 1 ani. Kay mo man ang kamahal. Unya kini dayon ang mga oil companies. Kung naamagalan sila yung organisasyon dito sa Bukidnon. O baka mag-invite sila sa Department of Energy. Kana marag punto tingali na nga meeting. Murag maklaro na to kana murag mo na insakto nga involved i-participate sa crisis unya sa petroleum products. O nining crisis sa petroleum products. Pero kini mga DNR, mga NIA, sa mana dapat rin siguro na hulaw. Ang kining NIA, sigurado ni para rin sa El Nino. O krisis sa El Nino. Wagay, labot ang petroleum, ana. Mapil ang petroleum, ana, sa mga farmers, katundon na yung mga machineries. Kaya mutubil mo to sila, kana. Asosasyon sa mga farmers. Dapat i-appeal na sa meeting, di ba? Asosasyon sa mga farmers. I-briefing na sila sa mga pangbuhaton. Abot lang ba? Tipik naman po ning ato nasaran. Tipik na po na ito nasaran. Ang DNR o NIA mo ilang guest at tumiagi nilang ikaupat nga meeting. Anong task force nga gitukod sa probinsya sa Bukidnon. Ang sanggunian ani mo nag-create yun. Kini gitawag nga Provincial Task Force on Petroleum Energy Resiliency. O gitawag kini og PTF PER para sa contingency plan. Nagi task force, specific yun petroleum energy. O niyang ilang guest kay NIA og DNR. Paribord, Attorney Baba Garcia, kumpare. Ako man din kumpare kay maninoy man sa akong anak. Maninoy kasal ba sa akong anak? Nagbaga nga mga isyo, komentaryo,
Mga hunahuna og opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban. Tampong hisgutanan sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon og serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Haka! Okay, anitas dugang kasayuran kay paibangnuan karon ang tanang katawhan kato mahiligon magpalupad og tabanog ha. Kay ting tabanog karong panahon na basta summer. Mo ni ting palupad sa tabanog. Donay public advisory para sa mahiligon sa pagpalupad og tabanog. Gi-kampanya karon sa National Grid Corporation kini tag-iyas kuryente. Linya sa atong kuryente. Kanang mga wires nga nasa ibabaw ba? National Grid Corporation of the Philippines, NGCP, ngatos publiko, ilabi na gyud sa lokal nga pagagamanan ang anti-kite flying campaign. Then ginadili ang pagpalupad sa tabanog dool sa mga transmission lines, tower, substation o guban pang pasilidades sa NGCP. Kini aron malikayan ang insidente nga mo tapot ang tabanog sa mga linya sa kuryente o mamahimo unyang hinungdan sa tripping off. Mo ba? O pagkawala sa kuryente sa wala schedule. Magka-trip off nila. O sa mga gamit sa mga tabanog, di ba? Kuwaro ba na? Plastic, papel? Nada na stainless? Ay! Di ka maayo hinunin tabanog. Inigsangit na ng wire, birabirahon man na, wapay siguro, magkurentihan pa ng tabanog. Ay! Perhisyo sa gininoon na. Gani dito sa Cebu, na tumiaging simana, na nagpalupad sa tabanog sa highway dito, highway masiguro ito nga karsada, nasangit sa wire. O niya, mo'y pag-agi sa kuan bitaw kining rider, single motor, may pagkagapos siyang liog. Sus, dakog samad siyang liog ba? Ay! Nylon, mahikotan na nylon. Niya, mahiktan kag nylon, labi pagliog ni mo, may gani kay wa maputol ang targanta. Gidagod pagdali sa ospital. Tungod lang sa hikot sa tabanog nga nisangit sa wire o niya ni bara dihas karsada mo'y pag-agi sa rider. Kining tao nga nagsakay sa single motor. Hagba siya, gapos biyang liog, may gani kinadali niya og kanang sagang siyang kamot pa pero samad yung hapit yun mo abot sa ubol-ubol ba. Okay, ni likos man ang kuan. Nylon siyang liog. Mana bantayanan? Bantayanan na. Pero kining mga kurinti-kurinti, trip-off siguro. Ambot o maka-trip-off ba ni tabanog sa makasangit sa mga wire? Nga plastic, di ba na mulupad o puthaw ng tabanog? Ay! Pero na mga tabanog, alambre ang gamit. Kini mga dagko ng tabanog ba? Alambre. So, doon ay posibilidad gyud nga maka-ground sa linya. Katong alambre nga mga gipanggamit. Bisan kani ni mga kawayan, kay kawayan may gagamito na nasuban. Delikado sa Ginoon, maka-trip off sa gyud ay. Kay di man na pure kay plastic lang. Unya delikado po ka ng pisi og mo bitay sa karsada, mo hinunay kamatyas motorista. Ay! Pareha ka ni atong sa Cebu lagi. May gani kay na dali siyang tabang. Gida sa ospital, hapit yun putol yung ubol-ubol ba? Ay! So maka-cause kini siya sa pag-trip off sa kuryente. Matod sa NGCP. Pagkawalas kuryente. Gihawag usab sa NGCP ang mga local government units sa hugot nga pagpatuman sa maong balaod nga naisubay sa Republic Act 11361 o Anti-Obstruction of Power Lines Act. Wa di siya mag-specific sa tabanog. Wa pa'y balaod yung tabanog. Kini balaod gibasihan sa NGCP, Republic Act 11361
kuan na ni kanang mo pinalidad, mo dakop na tong mga obstruction ba, kini mga nakababag nga mga naka-obstruct, no, diha sa mga linya, mga PC sa banay nakababag na linya nga makakos sa power interruption. So mo ni ang naa sa Republic Act 11361. Apil na po dayon kini mga pieces tabanog, kini mga tabanog nga manangit. Matawag man na, maka-obstruct man na sa linya. So mo ni, yung kiabisuhan ang tanan, kay tinglupan na rabag tabanog karong panahon na kay summer. Dili magpalupad og tabanog kung naay wire sa ibabaw. Magpalupad mo og tabanog kanang layo arang linya sa NCCP at Tumos Plaza. Kanang plaza nga luag kayo nga walay linya sa kuryente nga masangitan. Ayaw diha sa Capitol. Kanang Capitol grounds, dili pwede diha mo magpalupad nganuman. Daghay masangitan diha. Naay mga wire. Luag to ng plaza sa Kapitolyo pero ang sikakilid na mga wire. So delikado sab. Magpalupad mo diha sa mga bakante nga mga luna. Ato mas bukid. Dala suroy-suroy ba? Dito sa bukid nga layo ang linyas kuryente. Dito mo palupad tamas ginawa. Ay! Paminawa. Apil. Kamatuoran ang kuna. Paka. Sa Pikas Bahin ang Provincial Health Office nagpahinumdum sa angayang buhaton batok sa kainit sa panahon karong panahon na. Matod pa sa Provincial Health Office, sa pagpanguna kini ni Provincial Health Officer Dr. Gary Guido Tabios Jr. May pahinumdum siya nga sa publiko sa mga angayang buhaton aron malikayan ang mga nakalilain nga risgo sa panglawas sama sa heat stroke, dehydration, skin and eye irritation o uban pa nga kasagara masinati tungod sa grabing kainit sa panahon. Aron malikayan ini, giyawhag ang katawhan nga kanunay kanunay proteksyonan ang kaugalingon pinagi kini sa pag-inom og daghang tubig. Saguli ninyong tubig ni mong galon. Ay! Okay, kargado man ang minerals. Limitahan ang grabing pagbulad ilalom sa adlaw. Pagsulob og nipis nga sinina, ay po kayo to nipis nga maklaro na sa imong panty og brief. Ay! Tong igo-igo lang nga kanipison. Paggamit og payong o kalo bakha kumugawa sa balay. Aron sa pagsiguro nga limpyo ang tubig o pagkaon aron malikayan usab ang posible unya nga food and water-borne diseases. Mani kasagara nga sakit mutakbo sa tao panaos ting init. Kining nas pagkaon sa tubig, mga kuan pasok-pasok, no? Kay sobra sa kainiton ba? Ang mga bungag singot, mo man na siguro? Ay! Musulob kag mga piot nga sinina, kanang mga igangunon nga sinina ba? Panington ka, mo bunga ang singot nimo. Ay! Mo na'y bungag singot. Bungag singot. Health advisory during El Nino season. Mo ni. For safety, para di ka ma-heat stroke, di ka ma-dehydrate, o niya imong panit og mata, di ma-irritate, o kay imong pagkaon, usab, way mga masagol nga mga kagaw nga makakos sa mga diseases. Napedugang paibangno sa DOH, pinagiusab sa atong
PHO, Provincial Health Office sa Bukidnon. Drink plenty of water, avoid alcohol, caffeinated and sugary drinks. Madag, avoid alcohol nga lami man lala. Ay! Alcohol. Ay manginom nga mangita madig ice. Kami ng mga kuan, mga hard liquor. Sa gula na nag-ice, ang bugnaw ng agi. Ay! Di siguro na likayan, di na ma-avoid sa katong hilig ug lala. Ay! Ensure drinking water is safe and clean. Properly store and handle food to prevent spoilage. Avoid extreme heat. Limit outdoor activities 10 a.m. to 4 p.m. So gikan anang alas 10 hangtod alas 4 sa hapon. Ayaw gimugbuhat si init ana kay makakos ginagbalatian. Paso ng panit ninyo. Sulob bukalo. Luag ga sinina. Gamit og payong or uban pang protective gears kung mo gawas kas imong balay. Mag-antipara. Antipara ka. Katumay mga antipara. Kuan lang, temporaryo hiya ng bagol. Ay! Antiparag bagol. Bitaw, joke ra na ha. Daghan na may mga barato karon nga mga sunglasses. Ana labo diya sa mga kaigsuna na to Muslim, na mga maranaw. Pamaligya ng mga sunglasses. Ana mo tindahas insect, naapoy daghan. So pili lang mo kada mga baratuhon. Importante makadepensa sa mata. Para ang inyong mata dili mairita. Kuyaw ra ba ning mata mairita ba kay musimag? Ay! Musimag unya mamula dudahan inong kag adoy-adoy. Ay! Bitaw, mao ni ang mga pahimangno sa Department of Health o gi-adapt kini sa atong Provincial Health Office pinagi ni Provincial Health Officer Tabios. Ang atong Provincial Health Officer sa atong lalawigan pinagi ni Dr. Gary Guido Tabios Jr. Maning atong Provincial Health Officer sa pagkakaroon. Paminawa. Apil. Kamatuoran ang kuna. Paka. Anita sa 4th District, mga kalihukan usab ni Congresswoman Larnie Roque. Diha sa iyang pagpadagan, isip representante dito sa Kongreso. Mga kalihukan sa atong kongresista sa ikapat nga distrito sa atong lalawigan sa Bukidnon. Padayon si Congresswoman Larnie Roque sa pagmonitor sa iyahang mga project, mga proyekto nga kikabubo sa mga kabaranggayan. Ug padayon usab ang mga kalihukan niini sa turnover sa mga proyekto nga iyang ginahimo. Sagara gyud sa mga project ni Congresswoman Larnie Roque, labi na gyud sa turnover ceremony ba. Iya ginang gahinan og panahon nga personal mismo siya makatambong. Katagsara siguro mahitabo nga doon na siya proxy. Siya gyud mismo ang mutambong. Og doon na mga turnover ceremonies sa mga proyekto. Sama to niagi mga simana ba dito sa Kalilangan. Katong gi-turnover dito nga proyekto niya para sa katawhan, katong construction sa dalan.
nga bagong nahuman, no? Project number 25 KNO 038. Siya mismo gyud ang nitambong. Ari pakita gyud ang kadasig pus katawhan ba. Ang ubang mga opisyal og dunay turnover sa ilang project, proxy ra may motambong. Katuramang ilang mga bata-bata. Si Congressman Larny Roque, siya gyud mismo personal ang motambong aron mo'y mo turnover sa project nga tos katawhan. Katapod ang dito sa Kimanait sa pangantukan. Aghat gyapon ang iyang presensya. Wa niya pakyas ang katawhan dito. Tambungan sa diya. Nindo to nga project sa milabay simana gyapon kadtong multipurpose building sa Barangay Kimanait, in particular sa sitio Malapinggan. Siya mismo sa atog yun dito personal. Siya ang nanguna. Cutting of ribbon. So, dili niya ni isalig sa iyang staff. Kay mata congressman naman na sila ikuan. Chief of staff. Dili niya isalig sa iyang chief of staff ang mga turnover sa project. Siya mismo gyud ang mutambong. Mao nga i-schedule ginadaan. Panalitan karong umabot pit sa 4, pit sa 5, pit sa 10 ba. Dunay laing proyekto ditong i-turnover. I-schedule na niya daan. Iya ginagahinang panahon adtuan gyud na. Eyon ana kakugi kining atong kongresista sa 4th District sa atong lalawigan sa Bukidnon. Daghan pa ni mga project niya. Daghan pa niya mga project nga paabutonon aron mo pahigayon na usab sa turnover. So, giaghat niya ang katawhan labi na sa mga barangay nga ongoing ang iyang mga proyekto. Ulat-ulatan ninyo, kailaing turnover na sa munya ang iyang pagkatambungan sa umaabot nga mga adlaw or simana. Inila sa tataman sa atong first round sa programang Paka, Paminawa, Apil, Kamatuoran ang kuna. At ta sa atong second round. Nagbaga nga mga isyu, komentaryo, mga hunahuna o opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban. Tampong hisgutana sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon o serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Haka! Sama kausapa, maayong udto, hapon na di ay. Alaon na pasado naman. May hapon kaninyong tanan ni ata sa atong ikaduhang hugna sa programang Paka, Paminawa, Apil, Kamatuoran ang kuna. Gidalit kaninyo gikan diri sa atong Radio Paka Studio. Lahos diha sa Radio Mano-Mano. Katong gusto mo participate sa atong tulamanon, kuan lang, live man ta sa duha na to ka mga Facebook pages. Live ta sa duha na to ka Facebook pages. Kining usa mo na siya ang Jess Vicente Paka page 1, Programs and Vlogs. O na kining usa mo na siya ang Jess Vicente Paka page 2 and Vlogs. So live kita diha karon sa atong programa. O niya kung doon na mo yung mga ikatampo nining atong second round, i-type lang diha sa comment section sa atong live. Ayaw dito sa Messenger ha. Kaya di na ako na mabasa. O nagnaminaw mo sa Radio Mano-Mano karon, naaman po tayo hotline number. Pwede ilabay ninyo dire sa atong hotline number ang inyong mga mensahe. Dire ninyo isend 0906-688-2125. Maning atong hotline number. Oy, si Kuan ito, si Ate Kuni Nagak. Tuni aging simana masiguro to. Nagpahibaw yun siya, no? Dire sa atong programa. Nanawag yun. Sir Jess, kanang basing matingala ka nga di na ako makaparticipate, di na ako makapada sa imong mensahe during sa imong program. Ako sige puta na nga naman,
Ate, sa may problema din mo ate. Kanang, Sir Jess, muuli na ko sa amo. Ha? Ama na inyo. Muuli na ko sa amo dito sa Hitago, Misamis Oriental. Ay, kaya iparelax ko sa akong mga anak dito. May dito, kay naay bye-bye. Sige, sige makakaligog dagat. Presko ang hangin. Di nagyog ko, Sir Jess, maka text pa sa imo. Kay di man maabot ang signal ninyo dito sa Hitago, Misamis Oriental. Pwede, sir, maka-participate ko diha lang sa imong live. Ikaw pwede. Basta doon nalay internet connection dito, bisag dito pa ka sa Mars. Basta nalay internet connection. Ay, oh. Timingon lang mo sa live na to. Timan ilan ng alas 12 ito sa launa. Kahibalo naman ka sa atong Facebook page. Kabalo na, Sir Jess. Sige, ate, may problema. Pasok lang. Sus, pagpasok, bitaw niya, nakasend siyang message sa pagkaugma. Dabi ka di man to live, magic naman to. Ay, text na po siya. Sir Jess, wala ka di mo basa. Ay, wa man mabasa ang akong gi-send sa imong live. Di man to live, ate. Magic na to sa program. Ay, sige lang. At least nga si ate ko ni Nagak, diehard yun ito nga tigpaminawan ko sa radyo mano-mano. Diehard yun nga tigpaminawan. Gikan sa buntag nga programa, hantod sa unto, hantod sa hapon, hantod pas gabi Kaya na to ka diehard. 75 ng edad ni ate ko ni Nagak, pero kuwag po, no? Mo participate ka po sa iyon anak nga mga kalihukan. O niya matod pa niya nga mo arsa pa gani siya og bugas. Kanang 10 kilos ng bugas, pa ng arsahon ba? So, tagsaray mga edad-edaran na, adili edad-edaran, kini mga senior na gyud nga mga kusgan pa bisag yung nanang idara. Ang ubang mga senior naman, galuko naman ang likod gani, kanang 75, galuko ng likod ba? Ay, salamat mo, Ate Konek, naminaw ka karon, siguro ka paminaw ko, man makasend sa atong live sa Facebook. O gaguban pa na to nga mga listeners, sama des Don Carlos, napuntay mga suki ng tigpaminawan, mag-text sa atong hotline number. Salamat kayo ninyo ha. O sahay lagi maka-timing nga kanang dili live ba? Ay, kasagara naman na Don Carlos, butik sa itong programa kay swerte sa pangayoon. Ay, maminaw lang tuod sa swertres. Nitagam siguro na undang ang pagpaminaw kay di man bugawas. Ay, wa man ko na kasiguruhan ng hiring-hiring. Pero kato sa una ba? Itong akong amigo sa PCSO ba? Wa naman to akong amigo mo send na ko kuan number. Sukad nga kubian bitaw ni Rafi Tulpo tong PCSO. Dito siya naka-stop ug hatag sa ato dire. Pero sa diyang gikubian ni Rafi Tulpo ang PCSO, duha ka higayon raman siguro to, wa naman nahilo man. Mga daghay nagduda basi gipadapal. Ay, gipadapal siguro ning tawhana kay naghilo mang investigasyon sa PCSO. Ay, base gipadami na sad ba? Padagon og minilyon. Ay, kana mga pagduda na sa tao. Kalitra man nahilom. Kalitra man nahilom. Basta gani ingon na opisyal ka unya naka-investigasyon nga pasigdahan, itudo birag yun na. Anton molotog yun ang kamaturan kasi kawatan. Unsa man po ni uban na itong opisyal nga may lang sa sinugdanan mo investigar. Permero, ikaduha, ikatulo. Pagka-ikapat, nawa. Ay, ang expectation gyud sa kadaghanan, delikado. Ibaw biya karon nga, sos, Ginoo ko, karong panahon na, ha?
Karon panahon na labi na gyud kining existing na tong administrasyon karon. Kargadog padapal. Ambot unsa ipadapal. Nagbaga nga mga isyu, komentaryo, mga hunahuna ug opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban. Tampo hisgutanan sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon og serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Haka! Ano sa taas mga balita? Uy, dunay disgrasya oh. Bay tanawon tani. Dito ni Dalirig Manolo Fortich Bukidnon. Senior citizen pagyod nga nag-drive sa iyang single motor. Patay. Human kini na banggaan sa ambulansya. Niya na po lagi ning inaktor ani mga driver sa ambulansya ba? Nagi mga driver sa ambulansya nagtuo silang ilan ng karsada. Nagtuo silang ilan ng karsada, dapat careful sad mo kay kanang inyong gidahi matyunon biya na. Masakiton bidang daan ninyo. Kanang gikarga ninyo anang ambulansya masakito na, tabangunon sad na. Una mag-inaktor kapag drive niya kay pinaspasa lagi kunuhay para matabang ang inyong gikarga, mosamot inyong kamatay kay kusukin inyong dagan. Kusok ang dagan, o niya, lusot lang tabas hinawa, murag nakapanag karsada. Murag nakapanag karsada ba? Ade, ang pasyente nga tabangono, nadaan ninyo sa ospital. Wala, kaya na bangga man. Mao hinoy kamatyas pasyente inyong karga. Nagay mga driver sa ambulansya abusado. Kato dito sa Cebu, tuniagi semana. Luoy keto estudyante. Duha sila kabuok. Kung ano ba to? Engineering student ra ba to sa usa ka pribadong eskwelahan dito sa Cebu. Ni counterflow ang ambulansya ba? 2 lanes nga tulay, 2 lanes ha? O niya, ni counterflow pag yung ambulansya. Nagwangwang matuod siya pero dili ka dapat mo counterflow sa tulay kay 2 lanes rabian ng tulay. Bisag dili tulay, bisag kinakasada ng 2 lanes. Mo counterflow lang ka kung tanaw ni mo bakante. Layo ang distansya sa mga sakinan, dili ka magpagara nga bisag na kay kasugat kay ambulansya ka, 2 mog lang tabas ginawa. Looy ka yung tao ng estudyante. Nabangga tong single motor ang ilang gisakyan, ang babae nga angkas nakalagpot, buak ang ulo, gawas ang utok sa karsada. Sus, Ginoo ko. Paras na ni utok karon. Bungkag ang ulo sa babae. Nagihan masaligid. Dili to sala sa estudyante ha, sa mga estudyante na nagsakay single motor, dili to lang sala. Sala sa ambulansya kay nisugat sila na counterflow. Gisugat sila ba? Kung saan paglikay sa mga estudyante nga naaman sila sa ilang rights, unya 2 lanes ra pod ang karsada. Di ka makalikay. Ang ambulansya kay wa mamulikay, sirit ra man tamas ginawa, na bungguan in taon ang single motor, lagpot ng babae. Luoyar ba kayo itong estudyante ha? Apil-apil itong mga beauty pageant ba? Hapit na po ito mo, graduate tayo sa engineering sa usa ka pribadong eskwelahan dito Cebu. Muna abilidad na ning pipila ka driver sa ambulansya. Naapoy na. Dire sa atos Bukidnon, dito mo atog layo. O gawas dito Cebu, niya sa atos Bukidnon, sa Manolo Fortich. Senior citizen na nagsakay sa single motor. Gisugat ka po sa ambulansya, gibanggaan, patay ang senior citizen. Lami kayo, gutad-gutaron driver, ani ba? Giswayan pagpadala sa hospital ang biktima apan nakabsan gyud sa iyang hinulamang kinabuhi. Usa kini ka lalaki nga senior citizen na banggaan sa ang iyang gimanihong single motor sa ambulansya alas 10 sa gabi nato nakalabay nga Martes, Abril 28 dito sa Sairi Highway, Sitio Mangima, Dalirig, Manolo Fortich, Bukidnon. Dito pag Mangima din hitabo ni.
alas 10 sa gabi. Ang biktima nagpananigon ng 62 anyos, residente sa Purok 5, Vista Villa, Sumilaw, Bukidnon. Nagmaneho sa iyang single motor Honda XRM 125. Samtang ang nakabangga sa biktima usa ka unit sa Nissan NV350 ambulansya o gituhoang ginumala kini sa City Disaster Risk Reduction and Management Office sa siyudad sa Valencia. Agoy! Taga Valencia ba na ning mananapan eh? May ni purong-purungas tunok ang driver ano nasampit ng ambulansya. Mayor Galario. Sa may kuha na ning imong driver. Usas mga driver sa ambulansya nimo. Ambulansya ninyo sa Valencia. Usa may abilidad ang drivera. May siguro ikuan ka-undergo ni undergo ba ni ikuan? Drug test. Na may random nga drug test nga gipasugnahan ni Mayor Ami Galario Diaz Valencia. Na-appeal na ba ng mga driver sa mga behikulo sa local government unit sa Valencia? Na-appeal na ba ni drug test ni mga tawhana? O ang driver aning mga ambulansya nga nakabangga, ni undergo na ba ni drug test Mayor Galario, ma'am? Nag-undergo na ba ng drug test? Masigwa pa ni siya maka-undergo drug test. Pastilan. Gimaneho sa usa ka 45 anyos, lalaki. Residentes Barangay Pinatilan, Valencia City. Sumala sa report sa kapulisan, pauli ang biktima sakay sa iyang motorsiklo. Padulong sa iyang Pinoyanan sa lungsod sa Sumilaw. Sa diyang kalit matod pang misulod sa linya, ni averb kwa lagi. Ni sugat, no? Ni simang sa dili niya linya, overtake lugar. Misulod sa dili niya linya, o ang iyang sa iyang linya, sa single motor, bikalit ugsod ang ambulansya, hinungdan nga disgrasya ang nasampit nga senior citizen. Ni counterflow. Mag-abilidad ani mga mangtas. Nagtuo maguli sila nga ilang karsada. Kay ambulansya lagi, wang dayon. Gamita po ng inyong kuan ba? Gamita po ng inyong mindset or ang inyong initiative. Gamita po ninyo. Kanang gikarga ninyo pasyente. Tabangunon sad na. O maghinaras-aras mo og padagan ang ambulansya og madisgrasya mo, disgrasya sa nang inyong pasyente. Labi nagtabangunon. Unsa pa may ilahos ana dito sa layo nga nadisgrasya naman ka. Ay mga aktoron nga sos. May purong-purungas tunok ng tawhana. Purong-purungas tunok dili parehaso ni Kristo. Parehaso na itong tulisan bito. Purong-purungag tunok. Tungod din nakahiagom og samad sa mga nagkayang parte sa kalawasan. Mga nagkayang parte sa kalawasan ang nasampit nga driver sa motorsingle. Kining si Lolo, kining senior citizen. Dali gidala sa Bukidnon Provincial Hospital sa Manolo Fortits sa May San Miguel. Apan gideklarar nga dead on arrival sa doktor nga nagkatiban. Grabe ha. Nasaran nga padulong og Northern Mindanao Medical Center sa Cagayan de Oro ang maong ambulansya aron sa pagkuha og pasyente. Magkuha pag pasyente din ng panuway. Kining tuntong nga driver sa ambulansya sa Valencia, magkuha pa di ay pasyente. Sa ito pa, way pasyente dala. O niya, counterflow na sa karsada. Magsugat-sugat na, overtake na, bisag way kargang pasyente. Manghinautang na disiplina kini, Mayor John Galario.
ex-mayor, ikaw may naa sa likod ni Mayor Ami Galario. Naamagi ka permis sa likod ni Mayor Ami Galario. Sa man na disiplina na ng drivera ne? Na-disiplina na ba ninyo ne? Ha? Wa may pasyente na dala kay mukuha pag pasyente na kusuking dagan. Musugat sa mukawat sa linya nga dili iya. Ay, haras-harason din yung tawhana eh. May ni bunal-bunalan ba? Nagbaga nga mga isyu, komentaryo, mga hunahuna o opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban, tampo hisgutanan sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon og serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Haka! Sa pagkakaroon, gawas no na kuno ang driver sa ambulansya, human nahitabo ang compromise agreement tali nini og sa pamilya sa biktima. No choice yun ang biktima sab, labi pa na kinahanglan kwarta. Sa diha na gyud ang makampot gyud ang settlement. Pero dapat amot wa pataka-check ani sa driver kung naabay sanction gihimo ani si Mayor Ami Galario des Valencia. Kay ang mga ambulansya sumala sa report nga ito nakuha, gipanagiya kini sa City Disaster Risk Reduction and Management Office diha sa siyudad sa Valencia. Sa mga nautang doon na sanction gihimuan ni si Mayor Ami Galario. Kung na naman galing, wa pa ko mahibaw. So, salamat ug naa naman galing sanction nga gihimo. Patok ani na sangpit nga driver. Ang importante diya, kung naka-undergo ba ni Kuan, na-appeal ba ni sa random nga drug test, ni pasar ba ni sa drug test, kung na-appeal man galing. O pa ni ma-appeal sa random nga drug test, may na espesyalo na siya. Pero surprise kapon ka na di siya makapagandam siyang ihi. Basing mangandam siyang ihi, negative ang resulta. Nagbaga nga mga isyu, komentaryo, mga hunahuna o opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban, tampo hisgutanan sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon og serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Haka! Muna ang lesson learned ani mga driver, puwera sa maayo nga mga driver ha, ani mga ambulansya. Kini barumbado nga driver ani mga ambulansya ba? Muna ang dapat din yung hinuktukan, sil-sil ninyo sa inyong alipatakan ba? Nga kanang inyong gidala, pasyente na. Dapat ang pingan, ang inyong pagmaniho ana, ayog haras-haras. Ayog haras-haras, timing ba? Timing. Huwat sa sinyas, di magsinirok. Para di mo makasala. Ha? Salig, lugar mo kay ambulansya mo, sirit-sirit lang mo. Bisa ka sa napita mo nga, mulusot mo. Mulusot, magaling mo, klaruha ang inyong paglusot. Ngawa mo'y mabanggaan. Ikaduha na ng ambulansya nga kung nahibalaan. Kato sa Cebu lagi nga, latain taong ulo sa sus. Estudyante, batanon nga babae. Estudyante, kolehiyo. College student. Dugmok itang ulo. Ambulansya ang nisugat sa ilang aghihanan. Sakay silang single motor. Okay na dito sa Manolo Fortits, ambulansya gyapon, gisugat gyapon ang ilang giagihan. Giagihan aning tiguang. Counterflow gyapon ng ambulansya. Yan ang abilidad ni mga tawhana. So dapat kining mga ambulance ambulansya, no? Ambulance. Nga mga driver, kanunay gini sila surprise og drug test. Ha? Mahinaw ta diya sa Valencia kay tuloy-tuloy man to ang ilang kuan, random drug test. Kay si kanhi Mayor John Galario may no ni kuan na to ni initiate nga mo iyang gi hunghong sa iyang asawa nga magpahigayon gyud og kanang random nga drug test. Nindot na magalitoy na nga bulgar nga mga empleyado diha sa
si Teos Valencia nga adoy-adoy na yung mga manghak. Sekreto nga soyop-soyo pa ng utot si demonyo. So kini mga driver sa ambulance dapat undergo kini sila sa kung mahimo ka every quarter sa tuig or kada bulan ba kang drug test ani. Surprise. Sa pikas bahin na kalingkawa sa kusog nga bulog sa tubig, ang duha ka mga babaeng individual human kini na trap sa Bubunawan River sa may Purok 2, Lote, Imbatog, Baongon, Bukidnon. Alauna sa hapon, Abril 29, 2026. Sumala ni Cecil Fit Tablando, Baygad. Nakadawat og tawag ang buhatan sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office dito sa ila sa Baongon Bukidnon kabahin sa kikaingon nga pagkatrap sa nasangpit nga individual sa suba tungod sa pagkusog sa bulog sa tubig. Diha sumala pa kining girespondihan nila og nagbalamposon ang rescue nga gipahigayon sa maong babae. Nagpanilig og 22 og 21 duha ni sila kabuok nga mga residentes Cagayan de Oro o ang usa sa Hitago, Misamis Oriental. Silingan siguro ni ate ko ni nagakay Hitago man. Nakahiagom og minor nga mga bunog og pangos sa kalawasan ang duha o gipang gidapatan gilayon sa tambal. Kini pa ang unang insidente nga nahitabo sa nasangpit nga suba dito sa lungsod sa Baongon. So, aning tuig 2026. Hinoon, wala ragi sirado sa publiko ang Bubunawan River. Apan may pahimangno ang lokal nga pangagamanan nga kanunay magbinantayon ini. Sa man din Bubunawan River, lami din kaliguan ng baha ba? At tinaw tinaw na kay bato. Murag sa waga ba? Maghihimo siguro ng kaliguanan sa nila. Di man kayo hinoon lawom ang tubig. Pero, sa ila siguro pag-agian mabaw pa pa'y baha. Aksyon nagbaha, tagahawak na, tagapaa. Niya, delikado naman na, matumba naman ka, labi pag sulog. May gani, kinunay, dali nga nakarescue sa ila. Ang mga rescuer dito sa Baongon, Bukidnon, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa lungsod sa Baongon. Base po ni sa gipost diha sa social media. Nagbaga nga mga isyu, komentaryo, mga hunahuna o opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban. Tampo hisgutana sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon og serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Haka! Wala tayo oras. Salamat kayo. Sino pagpaminaw dira sa atong pagmanaguban sa tulumanon. Paka, paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Mag-chopper ta! Manglupat kay hayahay kay panahon. Chopper to gamiton, chopper. Sige. Okay. Bira. Bye-bye. Patricia, ulahin mo. Balikan mo. Bye-bye. Inyong nabati ang tulumanon. Haka! Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Haka! Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.